Kahapon mga chong ay nasaksihan natin ang magandang laban ay binigay ng 36ers kontra nga dito sa Phoenix. Pinangunahan ng 36ers si Cleveland Randall at si Mitch McAaron. Mga chong, ito yung isa sa mga veteran player nila. Samantalang dito naman sa Phoenix mga chong ay itong si Adnam with 19 points. Kagabi mga chong ay maraming mga Pinoy fans ang nadismaya dito nga sa naging performance ng ating kabayan na si Kai Sotto. Although mga chong wala naman naging masama sa kanyang ipinakita dito sa naging laban nila. Ayon pa nga mismo dito sa ating comment section, magandang laro ni Kai kahit 2 points lang. Yung rim protection and defense niya ramdam sa laro. May gigil pa din, parang pinipilit niya sa bagong sistema ng laro. Pero nakakasabay pa din, keep improving Kai. Well mga chong, sa katunayan yan ay napakalaking bagay talaga ng nagiging presensya ni Kai dito nga sa loob ng 36ers. Lalo na mga chong, yung binabad pa si Kai dito bandang second quarter. Halos talaga naramdaman yung depensa nila dahil hindi nakakapasok sa loob itong Southeast Melbourne Phoenix. Marami rin nagtataka mga chong bakit 2 points lamang daw si Kai. Well mga chong, sa kanyang field goals ay 1 out of 1 siya. Hindi siya nagkaroon ng mga pagkakataon na makatira mga chong dahil napakabilis nga talaga ng facing dito ng 36ers. Which is very effective mga chong, no, sa nakita natin dito sa kanilang previous game. Pero nandun pa rin tayo mga chong na mapapansin pa din natin na gusto ng mga bawat players na to na sila yung magiging bida dito sa 36ers. Oo, may mga pagkakataon na pinapasa nila yung bola kay Kai pero doon sa mga pagkakataon na alanganin sila at no choice na kumbaga. Ang tendency mga chong, nahihirapan si Kai pumuesto at nauuwi pa nga ito minsan sa turnovers. Pansin nyo din mga chong, kapag si Daniel Johnson yung nasa ilalim, talagang binibigay nila kaagad yung bola. Pero pansin nyo naman mga chong, kapag si Kai naman yung nasa ilalim, ay tila ba nag-aalangan silang ipasa sa kanya yung bola. Ewan ko mga chong, no, baka medyo may doubt pa sila dito kay Kai, kaya ganun na lang yung trato nila dito. Overall mga chong, maganda naman yung minuto na binigay ni Coach CJ Bruton para kay Kai. Lack of team play nga lang talaga ang nakikita ko dito sa 36ers, especially para sa ating kababayan na si Kai. Ang mangyayari nito mga chong, kung gusto ni Kai na makapuntos at makasabay dito sa facing ng 36ers, ay siya na ang magsisariling sikap ng kanyang puntos. Huwag na siyang umasa sa mga magiging assist ni Mitch McAaron at ni Daniel Johnson at kung sino pa ang mga guard players at point guards na mamamasa sa kanya. Gaya na lamang mga chong dito sa naging opinion ni Sir Cesar. Kung siya daw si Kai mga chong ay tatatak niya na sa isip niya na hindi na siya papasahan ng mga kakampi niya. Kung bigyan pa minsan-minsan, salamat, pero di na ako aasang pasahan ako. Gagawa ko ng paraan para pumunto sa sarili ko, sariling sikap na. Well mga chong, as long as nagagawa naman ni Kai yung trabaho niya as a center dito sa 36ers ay wala naman akong problema na nakikita ko mababa yung mga puntos na nagagawa niya. Hanggat maganda yung rebounds na nagagawa ni Kai dito sa 36ers at maganda yung depensa na ipinapakita niya, wala akong problema kung mababa man yung mga scores na napuproduce niya per game. Isa pa mga chong, NBL Blitz na to hindi ito basta-basta lamang preseason. Isa na to sa mga maaari talagang i-consider dito ng 36ers na maaari maging regular na play na nila dito sa mga paparating na laban nila. So kung ganito kabilis ang facing mga chong, no, kita naman natin na pinipilit ni Kai na humabol at makibagay dito. So good thing din to mga chong, no, para sa ating kabayan dahil nakakaroon siya ng mga progress lalo na sa kanyang stamina na isa din sa mga problema talaga ng mga malalaking tao kagaya niya. So yan mga chong, ano masasabi nyo dito sa paparating na laban nila sa September 19? Makakasabay na ba ang ating kababayan na si Kai? Komento lamang inyong palagay. See you on the next one.